Okay guys, in this video, let's try to walk through nangyayari sa payment of estate tax sa BIR procedure from start to finish. So just a quick background. So basically, when we talk about estate tax, kapag may namatay, which is called the decedent, so technically within 6 months, kailangan ng asikasuhin. So right now, here with me is an actual lawyer na nakapag-process na ng estate tax from start to finish. Kapag nag-reach out sa'yo ng ang kliyente, ano ang unang sinasabi or anong unang ginagawa o unang nangyayari? So, pagkamatay, i-compile mo muna, ilista lahat ng properties na pag may-ari ng decedent, lahat ng nakapangalan sa kanya. Maganda na i-compile na lahat din ng mga papeles para hindi na mahirapan in the future. Kung namatay siya na walang will, ang gagawin is extrajudicial settlement of estate. Pag extrajudicial settlement of estate, magda-draft lang kayo, magpapadraft kayo sa abogado or pwede rin naman kayo ng deed of extrajudicial settlement. Doon nyo ililista lahat ng property, pati yung hatian na gusto nyo. Pero syempre, kailangan nyo pa rin sundan yung mandatory na hatian under the law. Pagka-draft nyo, ang importante pagka-draft is, wag nyo muna ipanotaryo for me. Pag ready na lahat ng papeles, kumbaga kunwari sa lupa, yung titulo, sa sa shares of stock, yung kung listed or hindi listed, depende. Yung basta yung mga papeles na nag-evidence dun sa mga property, mas magandang naka-ready na yon bago nyo inotaryo. Kasi pagka notaryo nyo, meron yung deadline naman sa local government unit, yung mga lupa kung magta-transfer kayo. Parang 60 days siya from execution nung deed. So, kailangan within 60 days from the execution of the deed, mabayaran na yung local transfer tax, kundi magkaka-penalty ka. Kaya ang ina-advise lagi is, either i-ready mo na lahat ng titulo, naka-ready na lahat, para hindi ka malate sa pagbayad ng local transfer tax. Or, kung hindi pa naka-ready, tatry mong lumapit sa local government unit kung nasaan yung lupa. Try mo nang bayaran agad, kahit hindi mo pa nakukuha yung certificate authorizing registration galing sa PIR. Yung certificate authorizing registration, yun kasi yung evidence ng local government unit or ng Register of Deeds na nabayaran mo na yung estate tax and pwede nang ilipat yung mga property sa pangalan ng ibang tao. Usually requirement nila na may ganon bago mo bayaran yung local transfer tax. Pero may mga local government unit naman na pumapayag na bayaran mo yun in advance para nga hindi ka na ma-penalty. Yung mga document, minsan titulo lang meron, pero kailangan mo din kasi ipakita yung updated tax declaration, na kunwari kung may improvement yung lupa, kailangan mo ipakita pati yung tax declaration ng lupa. Kung wala namang improvement, kailangan mo din kumuha ng certificate na walang improvement. Ang pinag-uusapan lang natin dito is most of the time puro properties lang kasi kung cash syempre hindi na natin i-include yun, di ba? Kasi cash naman eh. Are we okay, kasama pa rin siya? Are we talking about cash in bank or physical? Usually cash in bank, no? Kasi kasi yun na nga, kung physical cash wala na eh. Aside from cash in bank, yung mga usual is like let's say shares of stock, real properties, yung updated na tax declaration, no? Tapos we have personal properties like yung mga kotse, mga ganun, no? Basta ORCR, basta all under the decedent's name. Let's just talk process here. First step is pagka-compile mo, pupunta ka kagad ba sa BIR or sa LGU muna? Sa BIR muna, magbabayad ka muna sa BIR. Either pumunta ka doon na may sarili ka ng computation, pero syempre, i-check ng BIR yung computation mo ng estate tax pa rin. I-compare nila yon sa mga documents na pinadala mo, kung tama yung mga nilagay mong amount. Kasi syempre, meron pa silang paglupa, whichever is higher, 'di ba? Zonal value or fair market value, i-check nila kung tama, ganyan. Kung tama naman yung computation mo, pwede ka na magbayad agad. Tapos, kumbaga nagpa-process na sila ng issuance ng certificate authorizing registration. Pero pwede ka rin naman pumunta sa BIR and sa kanila ka magpa-compute. Ang mahirap lang kasi minsan yung BIR, pag alam nilang hindi mo masyadong gamay yung ganun, ilalagay nila yung pinakamataas na amount kahit na hindi naman dapat. Or maglalagay sila ng ibang amount. Kaya mas maganda rin pag ganito, may abogado kayo, magpapatulong kayo sa abogado. Kasi kayang i-argue na hindi dapat ito yung amount, dapat itong amount lang, walang ganyan-ganyan.
Right, right. Kasi kapag nagpa-process nga ako sa BR, nakikita ko sa Onet lagi, paminsan yung individual mismo, like yung mga small properties lang, kapag nagpa-process sila, paminsan din kasi nila kabisado yung ganung, sa ano yung anong ba nangyari, pinapakompute lang nila sa BR. Although, malay mo naman yung officer of the day, di naman sila like Oo, ganun depende. ka. Hindi naman lahat ganun. Hindi naman lahat Oo, di ganun. naman siguro lahat ganun na. Pero may na-experience na rin kasi ako maski yung computation ng tax mali eh. Pero mali dahil incompetent sila or Hindi mali ko or alam sinasadya nila? kung sadya or mali lang yung nalagay na figure dun sa Excel or ano. Pero as in, kailangan ko pang i-input, i-plug in lahat ng nilagay niya. Tapos pagkatingin ko sa dulo, bakit ganito kataas? Mali yung rate na ginamit. Parang ganyan. Let's assume that malinis lahat, like wala nang arguments kasi for the sake of ano lang naman eh, medyo tinatouch lang natin. Malinis lahat, nakapagbayad ka na kaagad. Ang mangyayari ba is pagka-issue ng car, yung car applicable din to sa real property lang ba or pati sa shares of stock, pati sa Lahat. Real property and personal property nandun na sa car. So, dalawang kopya nga bibigay nila sa'yo. May bibigyan ka nila ng original copy na yun yung ipepresent mo sa mga agency like sa Registry of Deeds or ipepresent mo sa bangko. Tapos meron ka ding taxpayer's copy. As in yung kopya mo, tatago mo yun. So per line item may isa kang car? Pag real property, per real property, isang car. Pero pag personal property, usually sinasama-sama na nila yan sa isang ano. You mentioned earlier na may LGU pa, so magbabayad ka pa ng transfer sa LGU? Pag sa real property, oo, kailangan mo magbayad ng local transfer tax talaga. Kung hindi mo nabayaran yung local transfer tax, yung Registry of Deeds, hindi nila ililipat yun sa pangalan ng ibang tao. Yun yung requirement ng Registry of Deeds eh, actually na nabayaran mo na yung local transfer tax and na may car ka. Wait. So, this is aside from estate tax pa pala? Aside from estate tax. Pero personal properties, wala nang ganun. We're talking about real Oo. estate lang. Oo, real estate. So yung minimension mo kanina na hindi mo muna papanotaryo kasi yung kapag nagpanotaryo ka na, rekta na agad. Tumatakbo na yung 60 days Ah, para sa sige. local transfer. Pala sa local transfer tax lang yun. So, in your experience, ano lang yung nagpapatagal sa proseso? Ba't tumatagal yung iba? Tumatagal ng years? Sa dami ng property. Sa dami ng property. Kasi kung isang pirasong property naman yan, tas kumpleto na yung papeles mo, mabilis na yan usually. Tsaka minsan yung BIR din nagtatagal. Pero ngayon naman kasi dahil sa ARTA, dahil sa regulations nila, kailangan mabilis na nilang ma-issue. So hindi na dapat nagtatagal masyado. Pero kung madami property mo, magtatagal talaga yun kasi. So, possible ba nagpapatagal din? Like, let's say, gusto napansin na hindi pala updated yung payment sa LGU or ano, yung mga, di ba kasi may Yung annual RPT. payment sa RPT. Oo, yun requirement din yun na updated yung real property tax mo. Pero on the LGU side na yun. Although yung BIR, kailangan din nila makita na updated yung real property tax payment. Okay. So, start to finish, assuming kompleto lahat and malinis lahat, would it take 1 month? Kaya ba? Or 3 weeks? Parang ang pinakamabilis ko dati, pero hindi to estate tax, pero donor's tax naman to. Kasi yung donor's tax, ganun din naman magbabayad. Ganun din naman donor's tax, magbabayad ka din, di ba? Tapos ita-transfer mo din. Okay. Yung donor's tax, pinakamabilis ko, 2 months na transfer na pati yung pangalan. Did we cover yung buong process technically? Like yung simplest form lang? Ano pang may mga ibang tips pa ba tayo na parang malalaman mo lang siya in practice kapag when you're doing it na hindi mo siya na kapag by the book? Yung yun nga, yung pag-advance payment. Kasi ang LGU, pag magbabayad ka ng local transfer tax, actually, requirement nila yan na pag nagbayad ka ng local transfer tax, ipapakita mo na yung certificate authorizing registration mo. Kasi pagka nagbayad ka kasi ng local transfer tax, yung extrajudicial settlement, parang yung deed of extrajudicial settlement, tatatakan din kasi nila yan na parang nagbayad ka na ng local transfer tax. Syempre kung wala ka pang car, hindi pa nila matatatakan yun. Pero pinapayagan nga nila Pinapayagan naman nila, babalik mo lang, pag nakuha mo na yung car mo, balik mo na yung
extrajudicial settlement and yung car, tapos pakita mo na nagbayad ka na, tatatakan ka nila. Pero may mga ano din na parang okay lang kahit di natatakan. Papakita mo na lang yung resibo na nagbayad ka. Yun yung tip. Tapos wala nang ibang handling fee. Yun na yung pinaka-handling fee. Yung, di ba, alam mo yung binabayaran ka pang iba. Or yun na yun. Minimal lang yan kung Ah, magre-request ka lang ng mga certified true copy ng mga papeles. Syempre, kasi pag nag-submit ka sa BIR, kailangan mga certified true copy kasi papakita mo. Hindi pwedeng photocopy lang, syempre. Kasi Okay. kailangan nila makita. Kung sa kotse naman, may transfer kang kotse, part siya ng estate ng namatay. Kailangan kasi nila makitang supporting evidence, supporting document is ORCR. Tapos, kailangan nila makita kasi yung average price nung kotse. Eh, di ba, kung hindi na siya bago, syempre, ang hirap na, di ba? Okay. Yun nga, pupunta ka sa website na kung saan nagbebenta ng kotse, tapos magsi-screenshot ka lang ng isang page na nandun na lahat yung same model ng car, same year. Parang ganun. Tas Bawal isi-screenshot FB mo. Marketplace. hindi ko pa na-try mag-submit sa FB Marketplace, pero may mga website naman kasi na kotse na talaga yung official na official, reseller. oo. Kasi, kunwari, di ba, mag-screenshot ka, may average price na, for example, yung kotse, average price niya ngayon, 1 million. Pero kung may nakita lang yung BIR sa binigay mong screenshot na meron tong 2.5, yung 2.5 yung ilalagay niya, kailangan mo pa makipag-argue na, teka lang, iba yan. Masyado ng pero kita mo na, yun din kaya maganda din na talagang titingnan mo yung computation ng BIR kasi ilalagay nila kung saan sila pwede maglagay. Ilalagay nila yun. Saka kung alam mo yung mga ganun, mas mag-iingat ka rin on your end na yung ipiprint out mo yung maayos. Oo. Right. That's some very good insights, na hindi malaman kapag kapag nag-buy the book ka lang. Tapos I wanna finish off with yung regarding sa will. Like, for example, kung may naiwan na will si decedent, so talagang mafa-follow kung ano yung nasa will. Kung may will siya, oo, mafa-follow naman yun. Basta, at the very basic, yung standard provisions ng law regarding distribution ng property masunod. May, kumbaga, minimum na dapat mapunta sa mga heirs. May mga ganun. O pag nasunod na yun, tapos may sobra pa, edi yun yung pwede mo ipamigay. Kahit paano mo pa gusto ipamigay. Wait lang. So, okay. So medyo sumisegue na kasi tayo. Topic na talaga yan. Okay, Hindi na siya okay. tax. Sige, so technically dito na magtatapos ang video natin. So it's a very lengthy one, pero I hope this video will help you kapag magpa-process ka mag-isa kasi wala kang pera para mag-hire ng abogado. At least may idea ka kahit papano. So hope this helps. Thank you for watching this video.